God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, ika-4 na linggo na tayo ng karaniwang panahon. Merong sinasabi ang pagbasa sa atin tungkol sa isang katotohanan na hindi na pinapansin ng daigdig. Akala natin wala ito sa daigdig. Wala sa buhay natin. Ano ito? Ang presensya ng masamang espiritu. Iyang kanyang estratehiya, ang masamang espiritu, sa panahon na ito ay paniwalain ng tao na hindi totoo ang demonyo. Yung masamang espiritu, ang demonyo mismo, ay pinaniniwala tayo na wala ang demonyo. Wala siya sa daigdig na ito. At wala siya sa ating buhay. Alam ninyo merong isang napakagandang film o sine na medyo bata-bata pa ako. Ito yung Exorcist. Hindi po ba? Inyo po ba itong napanood yung Exorcist? Nag-hit po sa takilya yan. Ako po, ang pila, napakahaba nung panahon namin. Wala pang SM noon panahon namin. Mga sinihan pa lamang. Kaya talaga may kita mo, kung blockbuster movie siya, talagang napakahaba ng mga pila, dinudumo. Gustong-gusto nila yung pagkagawa ng Exorcist. Pag sinabing exorcist, ibig sabihin ito yung ginagawa ng simbahan kung paano pinalalayas ang demonyo sa mga inaalihan nito. Iba-iba yung pag-ali ng demonyo. Iba-iba yung kanyang pagpasok sa buhay ng tao. Nung panahon ni Kristo at nung panahon ng aming mga ninuno at mga magulang, ang pagpasok ng demonyo ay pumapasok talaga siya sa tao. Sinasaniban siya. Naalala ko yan, medyo bata-bata pa ako. Sinama ako ng aming pari at ng madre sa isang bukid. Talaga nung tinawag yung pari na magaling sa exorcist, hindi pa ako nung seminarista, wala pa akong planong magpari, wala pa akong kaalam-alam, nasa bukid pa lamang kami. Naglalakad, yung hangin, di na namin maintindihan bakit may hagunot ng hangin. Talagang kinikilabutan kami. Sabi ng madre sa amin, medyo Bisaya pa ang madre, sabi niyang ganon, ang demonyo, sabing gano'n, ang demonyo, pinipigilan tayo ng demonyo. Ayan, sabi ng madre. Nako, talagang parang kami tinutumba ng hangin. At nung makarating na kami doon sa bahay, parang umuuga yung bahay. At talaga yung sinapian, medyo may edad na yung sinapian, tatay na, yung sinapian, talaga namang yung lakas niya hindi namin maintindihan kung saan niya kinukuha yung lakas niya at saka yung pagkakaiba ng boses niya. Tapos yung hangin ay malakas at mura siya ng mura at talagang talagang damang-dama mo na mayroong nandoon na mayroong isang lakas na talagang kinakawawa yung taong kinakawawa. Ginagawang pangit siya. Ginagawang nakakatakot siya.
yung, yung Exorcist na film, alam niyo po ba, doon ako nakarelate eh. Totoo pala yung Exorcist na film na yon. Nakabase sa tunay na buhay ng isang batang 14 years old na inalihan ng demonyo. Bigla na lamang pumasok yung hangin sa loob ng kwarto niya at pinagbabagsak yung mga florera, pinagbabagsak yung mga kwadro, mga relo, no? Ganun yung... And then, mura siya ng mura, cursing siya ng cursing. Sa Amerika ito, nangyari, bandang California. Totoo daw yung pangyayaring iyon na binasihan ng film. Bakit naniwala ang simbahan? Hindi agad-agad naniniwala ang simbahan sa pagsanib ng demonyo. Kasi may alam yung bata na mga lengguwahe, ng matatandang lengguwahe, katulad ng Hebreo at Griego at Latin. Yung bata walang kaalam-alam sa ganong klase na mga lengguwahe. Pero ang ginagamit niya mga pagmumura at ginagamit niyang pang curse, panunumpa. Sinusumpa niya ang pari at sinusumpa niya ang mga madre at yung mga taong nandoon tinatakot niya ay sa salitang Latin. 14 years old. Grabe. Kaya sabing ganon, totoo ito. Walang pinag-aralan ng bata, pero may alam na lengguwahe na masama ang kanyang sinasabi sa lengguwaheng iyon. Yun. And then, napagaling naman ang pare. Ano po? Pero sabi ng pare, hindi ko i-divulge. Masamang i-divulge. Pag sinabing divulge, masamang sabihin ang mga nangyari. Sabing ganon. Pero totoo ang exorcism na yon. Alam nyo, yung bata, pagkatapos doon, naging palasimba siya, and then naging mabuting Kristiyano siya, kasi na-experience siya ng ganong klaseng pagsanib ng demonyo sa kanya, kakaiba. Ngayon, matanda na siya. Nasa California siya. Yun po yun. Ngayon ang tanong ano na ni Kristo Dumating na si Kristo dito. In fact, inalaban niya na ang demonyo. Hindi po ba? Napasuko na ang demonyo. At ganun din si Archangel Miguel o Michael, napasuko niya, sinabi sa Biblia. Pero ang tanong, bakit nandiyan dyan? Meron pa. At bakit active ba ang demonyo? Ngayon kung mapapansin nyo, hindi na pagsanib yung kanyang pamamaraan. Pero may ilan pa rin, nung nandiyan ako sa ugong, may sinasaniban dyan. Pero kami ay maano na. Tinitignan namin, maingat kami, tinitignan namin kung talagang pagsanib ito. Tinitignan namin baka ang bata ay may psychological problem lang. Kaya alam namin yun. O kaya yung bata ay mayroong mga insecurities. Hindi kami basta-basta naniniwala. Kaya kapag sinasaniban siya ng demonyo, pinadadala namin kagad sa doktor, sa isip. Baka may problema siya, psychological. Pero titignan yan ng talagang in charge sa exorcism kung talagang siya ay
sinasaniban. At kung napatunayang siya'y sinasaniban, at doon isasagawa ang exorcism. Ganun po yun. Ngayon ang tanong lang, nasaan na ba ang demonyo ngayon? Mas active daw ang demonyo ngayon. Kaya lang nag-iba na siya ng estratiya. Hindi na nga basta-basta pagsanib eh. Katulad ng sinabi ko kanina, mukhang ang kanyang estratiya ay paniniwalain yung tao na hindi siya totoo. Ayun. Paniniwalain ng tao na hindi siya totoo. Pero makikita mo, ang dami-daming nangyayari na gawa ng demonyo. Minsan, ang ganda-ganda ng takbo ng pamilya, maayos, bigla-bigla papasok ang masasamang mga nangyayari, mga problemang malalaki na hindi mo alam kung bakit nagagawa ng tao. Katulad ng panluloko sa pera, bisyo na hindi magaganda. Yung drugs, di ba? Makita mo pati sa gobyerno natin, saksakan ng daming mga pangyayari. Sobrang mga pagpatay, mga gyera, sobrang pagnanakaw. Sa palagay nyo, walang demonyo sa likod nito? Meron yan. Yung sobrang kahirapan. Alam nyo, sa likod nito, na mga teknolohiya, akala nyo walang demonyo? Meron yan. Yung pornografiya ang nandiyan dyan. Yung grabe na mga ugali ng tao pinakikita sa social media, pagmumurahan, pagsisinungaling, di ba? Yung ugali ng mga bata na wala ng oras sa pagdarasal, wala ng oras sa pamilya, lagi na lang sa cellphone. Akala nyo ba walang kamay ang demonyo? Doon. Meron yan. Nag-iba lang siya ng strategy. Noon ang strategy niya, pagsanib. Ngayon, iba na ang estratihiya. Kaya magtataka ka sa dami-dami ng mga mag-asawang naghihiwalay ngayon, kung mapapansin mo yung ikalawang pagbasa, sabing ganon, huwag paghiwalayin ang pananampalataya at huwag paghiwalayin ang buhay mag-asawa. Dapat nakapaloob ang buhay mag-asawa sa buhay pananampalataya. Makita mo, pumasok na ang divorsyo, ang daming same-sex marriage, ang daming problema, bawat isang ikinasal, bakit bawat dalawang ikinasal, dalawa. Bawat dalawang kinasal, isa ang naghiwalay sa Amerika. Di ba? Ngayon yung mga pagsamba sa demonyo ay masyadong obvious na. Di ba? Makikita natin yung mga politiko natin, saksakan na ng dami ng kaso ng pagnanakaw, nandiyan pa rin sila, nagnanakaw pa rin sila. Sa palagay niyo walang demonyo dyan? Yung sa paggawa ng mga pamimeke, ng mga karne, plastic, bigas, sa palagay niyo walang demonyo dyan? Sa mga abortion, na pinuputol-putol ang mga bata sa loob ng sinapupunan, akala niyo walang demonyo dyan? Akala niyo lang. Pero nandiyan dyan ang demonyo, nag-iba na siya ng estratehiya. Kaya mag-iingat ka. Ang sabing ganun dumating na si Kristo. Dumating na si Kristo. Pinasuko niya na yan. Kaya kung mapapansin mo, sinabing ganun, pinalayas niya ang demonyo. At ang sabi niya,
Nilagay niya sa mga baboy at nilunod niya. Pero, nandiyan dyan pa rin. Ibig sabihin, meron ding kapangyarihan ang demonyo. Yun yung gustong sabihin sa atin. At ang sinasabi sa atin ngayon, natapos ni Jesus ang kanyang misyon. Ang misyon talaga ni Jesus ay dalhin tayo sa Ama, iligtas tayo, bigay ang kanyang buhay. Pero nandiyan pa rin ang kasamaan at kasalanan sa daigdig. Ibig sabihin, tayong mga tagasunod ni Jesus, tayo na ang lalaban ngayon sa demonyo. Kasi tinuruan na tayo ni Jesus. Kasi binigyan na tayo ng pananampalataya ni Jesus. Binigyan na tayo ng pag-asa. Kaya kapag hindi ka na lumalaban sa demonyo, hindi ka na lumalaban sa mga temptation, sa mga tukso, ang demonyo, ang dali kang wasakin, ang dali kang sirain. Yun po yun. Ano yung mga palatandaan ng pagsira sa pamilya ng demonyo? Yung katigasan ng ulo. Kanina lang sinabihan ko yung nanay kasi hindi niya pinabinyagan yung kanyang anak. Sabi ko, ibig sabihin yan, wala sa kanyang espiritu. Ibig sabihin yan, yung kaligtasan ay wala sa kanya. Kaya, kukumpletohin natin ngayon, bibinyagan ka, tatanggapin mo ang Diyos ngayon, tatanggapin mo ang Espiritu, kukumpilan ka. In a special way, tatanggapin mo ang Espiritu. Ang buhay ng Diyos ay bibigay na sa iyo, bubuksan ang langit. At pagkatapos, ikaw ay magkukumunyon, tatanggapin mo si Jesus para lumakas ang iyong kaluluwa. 3 beses kung sinabi sa kanya, kukumpletuhin natin. Kaya lang sila nagpabinyag, alam ko ano ang dahilan. Ang dahilan para lang makakuha ng papel. At hindi ko yung bibigyan ng papel. Dahil hindi niya tinapos yung ni-required sa kanya. At hindi sila nakaintindi. Matigas ang ulo. Ang sabi ni Jesus, ano yung sinabi ni Jesus? Ngayon, lumayas ka. Yung kapangyarihan ay nasa kanya. At yung kapangyarihan na yon, ibinigay sa simbahan. Ang sino mang pawalan ninyo sa lupa, pinawawalan ko sa langit. Ang sino mang kadenahan nyo sa lupa, ay kinakadenahan ko sa langit. Ang sino mang patawarin nyo sa lupa. So binigyan ng kapangyarihan ang simbahan. Ang kapangyarihan ng simbahan, matatanggap mo ang buhay na walang hanggan, matatanggap mo ang pagiging anak ng Diyos. Matatanggap mo ang Espiritu Santo. Ang tanong, nakikinig ka ba kay Jesus? At nakikinig ka ba sa simbahan na binigyan niya ng kapangyarihan? Kaya kapag ikaw ay pumupunta sa simbahan, lumalakas ka. Nakakapakinig ka. Diba? Hindi ka inilalampaso ng demonyo. Hindi ka nakakadena ng demonyo. Kasi nga, pinalalakas ka niya. Sa pamamagitan ng salita niya mismo, salita na binabasa natin at ipinapaliwanag ng pari, sa pamamagitan ng katawan at dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng panalangin ng sama-sama. Pero kung gano'n ang pagkaintindi mo sa banal na misa, pagkaintindi mo sa simbahan, na siya ay kuhaan lang ng dokumento, parang sa gobyerno lang, para sa barangay. Ang sinasabi rito ay ang spiritual.
Ang Espiritu, ang sinasabi rito, ay yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Kung paano Kanya tutulungan, kung paano Kanya magiging patatatagin. Yun po yun. Kaya nga minsan nakakalungkot. Bakit ang dami-daming nasa kulungan, ang dami-daming nakapapatay ng tao, ang dami-daming patuloy na nanloloko, ang dami-dami na nabubuhay sa pornografiya, ang nabubuhay sa kung ano-anong kasamaan sa daigdig na ito. Hindi mo alam kung paano nila nagagawa yung kasamaan. Kasi nga walang salita na naririnig. At hindi nila ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nila tinatanggap sa kanilang buhay. Ang tinatanggap nila ay ang kapangyarihan ng demonyo, ng masama. Yun po yun. Kaya mag-iingat tayo. Sa ating pamilya, mag-iingat tayo. Merong mga pamilya na ngayon ay sinasaniban pa rin ng masamang espiritu. Diyan sa Loma de Gato, meron. Kasi yung anak hindi man lang nagsisimba, pagkatapos pumupunta sa mga barkada, pumupunta sa mga session ng mga kabataan, tungkol sa demonyo, sa satanismo. Biro mo, hindi ako makapaniwala. Magkakapatid na saniban ng masamang espiritu, na-depress sila, parang nasira ang kanilang mga ulo. Iba ngayon magtrabaho ang demonyo. Kapag mahina ka, mahina ang iyong anak sa Diyos, pwedeng pasukin yan ng masamang espiritu. Pwedeng paglaruan ng demonyo. Miski ikaw, miski tayo, pag mahina ka. Yung iba sabi niya, ang bait-bait ng anak ko. Hindi lang bait, kundi sinasabi, meron ka bang matibay na relasyon sa Diyos? Ang bait-bait ng anak ko, bigyan mo lang siya ng cellphone, tahimik na siya. Ang bait ng asawa ko, bigyan mo lang yan ng gin, tulog na. Ang bait-bait ng mga kapamilya ko, hindi lumalabas, lagi nasa harapan ng television. Hindi mo alam, nanonood na pala na kung ano-anong masama. Hindi porkit mabait, ay mabuting tao. Tandaan niyo yan. Minsan yung mga nagbabait-baitan, mabait sila pero hindi nagsisimba, walang Diyos sa kanila. Yun ang napakahina. Yun ang napakadaling gumawa ng masama. Kanina nga lang dun sa television, kanina merong case, yung parang investigador yun eh, pero wala na yung investigador. Yung case kanina, pinatay niya yung bata. Hindi lang siya pinahiram ng cellphone. Kasi nung hindi siya pinahiram ng cellphone, naitulak niya yung bata, nagkaroon ng parang ano dito, nangitim ng konti, sinuntok siya ng nanay, nabigla yung nanay, tauhan ng nanay. Kasi nakita niyang merong ang bata dito, pati yung nanay rin hindi din nagsisimba. Sa kanila kasi maliit na business, okay na, mabubuhay na kami dyan. Eh yung anak niya sumasama na din. Anong nangyari? Pati siya nabigla, nanuntok siya ng kanyang tauhan. Yung anak niya, anong nangyari? Nagsumbong sa kanya. In-exaggerate ang sumbong. Nasuntok niya yung tauhan.
Yung tauhan pala, mahina din, nagda-drugs. Nasuntok niya, gumanti yung kanyang tauhan. Kinuha niya yung bata, inuto-uto niya, dinala niya sa malayo. Pinaggugulpi niya. Binasag ang ulo. Ang daming ginawang pahirap sa bata. Bata pinatulan. Ang tanong, sinong nasa likod nun? Demonyo. Akala mo mabait yung bata. Ginamit na rin pala siya ng demonyo na demonyohin yung isa. Akala mo mabait yung nanay. Nagbi-business sila. Talagang mabait. Akala mo mabait yung tauhan. Pero bakit ganun kakipot ang kanilang mga utak? Kasi nga, wala ng Diyos. Ganung magtrabaho ang demonyo. Sabihin mo, wala ako sa pamilyang ito, hindi ako totoo, mababait kami, hindi kami palamura. Sa eskwelahan nga namin, hindi makapaniwala yung nanay na nagawa ng kanyang anak yung pinakamasama. Ang bait-bait ng kanyang anak, nagawa ang pinakamasama. So yun, mag-ingat po tayo, mga minamahal na kapatid. At napakagandang tignan natin ngayon, paano natin sasalungatin ng demonyo. Napakasimple lang. Napakasimple lang. Sa pamamagitan ng pagpapakabuti, hindi lang pagiging mabait, mabuti. Mabuti ka kasi anak ka ng Diyos, nagsisimba ka, mabuti ka, nagsasakripisyo ka, mabuti ka, nagmamahal ka. Kaya patuloy ang demonyo kasi hindi tayo mabuti, mabait lang tayo. Diba? Sabihin natin, ang bait-bait ng taong yan, no? Pero immoral. Ang bait-bait ng taong yan. Pero, tingnan mo nga yung mga artista natin. Ang babait, ang daming asawa. Sasabihin ng mga anak, ang bait po ng papa ko eh. Pero ang daming asawa. Ayun na, gusto ko lang sabihin sa inyo, nagbago ang demonyo. Nagbagong pamamaraan siya. Pakiramdaman mo. Kanina nag-iisip-isip ako, habang binobomba ng China, yung ating maliliit na bangka, sabi ko, kawawa naman yung Pilipinas. Yung China, kung ano-ano yung pamamaraan niya, meron na siyang parang ilaw na gano'n, sinisilaw yung mga yung mga mangingisda natin, binobomba ng tubig, ang lalaki ng kanilang barko. Tayo, ang sasakyan natin, bulok. Ang sasakyan natin, yari pa sa kawayan. Parang ganun tayo. Yung demonyo nagbago na, high-tech na. Pero ikaw, yung pamamaraan mo, kung paano sasalubungin yung demonyo, walang development. Nagbago na ang demonyo, ikaw, nilanse ka niya. Iba na yung pamamaraan niya. Mag-ingat ka.
Pagnilayan po natin yan. Sana maging malaking aral ito, lalong-lalo na sa kabataan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon sa katahimikan ng ating mga puso, ipagdasal natin ang ating pamilya, lalong-lalo na yung mga mahihina, yung ayaw nang makinig sa salita ng Diyos. Ayaw na ng Diyos. Ayaw na nila ng mga gawaing makadiyos. Ayaw na nilang suriin ang kanilang buhay kung nasaan na sila. Ano na bang nagagawa nilang masama? Lalong-lalo na yung mga anak natin. Pagdasal natin ang ating mga apo. O tayo mismo, pagdasal natin ang ating sarili. Habang inaawit natin na alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ating mga kamay, alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos. Iyam natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, inihiling po namin, tulungan mo ang aming pamilya. Alam namin, ang demonyo, katulad ng sinabi ni San Pablo, ay parang leon na umuungol at nag-aabang sa aming pamilya upang sakmali ng mga mahihina, upang kaladkarin niya ito, wasakin. Miski ang aming pamilya, miski ang aming buhay kasal, Panginoon, protektahan mo. Tulungan mo kami, Panginoon, lalong-lalo na sa aming mga problema na nagpapahina sa aming mga mahal sa buhay. Sana po yung mga problema ay aming malampasan at lumakas ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga pangangailangan at tulungan mo rin kami sa aming mga pangarap para sa aming pamilya. Ipinagdarasal din namin, Panginoon, ang mga may karamdaman. Panginoon naming Diyos, bigyan mo ng kagalingan ang mga may sakit, ang aming ipinagdarasal at ang aming nasa pamilya. Salamat po, Panginoon. Lagi naming inahabilin sa iyo, pinagdarasal namin ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po. Alleluia, alleluia.
Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng aming inihiling ngayong gabi ay inihiling namin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.